Magandang umaga uli sa inyo, mga sumusubaybay natin. Gusto ko lang uli paalam sa inyo yung dagdag na informasyon doon sa issue ng kapihan. Makinig kayo, pakinggan mo lang saglit ito kahit mga 2 minutes para maintindihan mo lalo. Kasi kung mag-quit ka kaagad, baka nagiging useless na ang pagsasabi rito. Please. Ngayon, yung mga unang pinupost natin na video, kasi ano yan, protection yan doon sa mga tao na andun sila sa kapihan ngayon. Dahil kailangan natin, kumbaga, mailabas yung malibre sila, yung mapuksa sila doon, para yung mga bata doon na nakita natin na nag-araro, nagpala, na abuso ng kanilang grupo, para maligtas. Kasi may mga anak tayo, may mga anak kayo. So, mawala na doon sa kahirapan na yun. So, magkaroon sila ng freedom na doon mabalik ang kanilang pamumuhay. Yun kasi ang pinaglalaban dapat natin. Ngayon, nag-message sa akin yung personal message sa akin yung pinsan buo ko na hindi daw ako pwede makikialam dahil hindi ko alam ang istorya doon. Ba't ako manhimasok doon sa buhay nila? Well, ganito yun. Hindi naman ako sa hindi makikialam kasi tao tayo eh. Ngayon, apektado rin tayo doon sa mga kapatid natin doon sa Ngayon, kung sabihin hindi ko alam, nagawa-gawa lang ako, kung nagsadya lang ako para mag-vlog, para magdaldal dito, ng sarili kong kagustuhan, nakikita na nga natin doon sa TV. Tapos, ang mismo nagdala ng informasyon na galing doon sa loob ng kapihan, mismo kasamahan nila kumbaga doon sa community, sa samahan, na naka-exit, nakatakas, para maghingi kumbaga ng tulong dito sa gobyerno. Kaya nagpunta doon sa Manila para makahingi ng tulong na mayroon pang mga tao doon na ganito yung pinagdaanan, ganito yung Ganito kasi yan ang nangyayari dito. Kung yung pinsan ko nagtitik sa akin ng ganito na okay lang sila doon, parang ipinaglalaban pa nila yung hindi sila didisturbuhin, hindi sila gigibain. Pero ayon kasi sa atin, na tayo nagmalasakit kasi may mga tao doon nakikita natin, hindi natin kayang tiisin na yung mga bata doon wala nang papuntahan yung buhay nila. Kasi hindi nga marunong sumulat, hindi marunong bumasa dahil hindi na nila pinapaaral. So binububo na nila yung mga bata. Tinuturuan lang nila ng trabaho doon na bongkalin yung bundok. Diba? So kung may mga anak ka, malasakit na lang kaunti i-share mo para masuportahan natin yung against doon sa kanila, masuportahan natin yung gobyerno na mapuksa sila. Kasi kapag napuksa na yan sila doon sa di ba? Magbalik na yung normal na buhay nila. Kaya nga, kung mapuksa na sila, iniisip kasi nila, wala na silang bahay na babalikan kasi doon na sila kumbaga sa nabinta na nila lahat dahil tapos na yung tapos na ang istorya noon una eh. Kumbaga, yung damage sa natapos na. Ngayon, recover na lang. Kaya pag recover nila, hindi pa rin ako titigil sa pagdadaldal dito kung halimbawa makarecover na sila, nabigyan sila kumbaga ng chance ng gobyerno na maibalik yung normal na pamumuhay nila. Bigyan sila ng financial, tapos yung mga maestra na naawol sa gobyerno na nag-quit, bigyan sila kumbaga ng duty uli, ibalik doon sa serbisyo, pati yung mga pulis. Ngayon, ano kasi ito? Tingnan mo, si Commander Aguila, na yun yung senior senior Diyos nila na mataas doon sa kanila, nung inimbestigahan na ni Bato, nung tinatanong na ni Bato, nag-declare na nga siya sa sarili niya na hindi ko alam sir kung bakit ako napunta diyan sa pwesto na yan. Maliit pa lang ako, bata pa lang ako. So ibig sabihin, itong sistema na to, kung siya nag-declare, yung membro pa kaya niya na may kaalaman doon sa na yung nagkukumbinsi, sumuko na eh. Kumbaga, nasurrender na siya na hindi niya alam. Yung membro, lumalaban pa, ibig sabihin, ang lumalabas na nito, yung nakalabas, parang nahimasmasa na. Kasi kung nadali man ito sa orasyon, nadali man ito, parang may hambing mo doon sa Siabo, yung naiwan doon may tama pa, okay pa palagi yung nila, may tama pa. Pero itong nakalabas, nahimasmasa na, hindi nalasing. Ibig sabihin, may gamot pa yung
Itong mga tao na naiwan doon, kargado pa ng gamot para idipinsa nila yung ano nila na nasa tama sila. Kaya yun ang isang problema doon. Ngayon, tayo naman, na habang nabubuhay dito sa mundo, nagiging versus ito. Tingnan mo. Kung yung Senior Aguila nila, yun pala ang maraming dinadali na babae doon kasi yun ang nangyari. Mga bata na yun ang unang tumikim. Sus! Grabe kasarap ang buhay ng animal. Sana all, sabi ba nila? Kaya, yun talaga yung Diyos nila sa kadiliman. Yung Diyos nila kumbaga sa katarantaduhan. Yun yung Diyos nila kumbaga sa kademonyuhan. Kaya, itong grupo na yan, kaya nga natawag na kulto. So, consider mo yan sa demonyo yan sila. Kasi hindi yan kumbaga freedom of ng mga tao eh. Kumbaga, nagkaroon kumbaga ng komunista doon yung samahan nila. So, ngayon, nagiging demonyo yan sila, tayo naman magmalasakit tayo na nagiging sa part tayo ng Diyos. Ngayon, para makakatulong pirsa ka, itong video na to, pag makita mo to, ishare mo na lang doon para lalong lumakas ang pirsa ng gobyerno. Pag lumakas ang pirsa ng gobyerno, mapupuksa ito, yung grupo na to. So ngayon, kapag ishare mo ito doon sa tao, para ishare din ng ibang tao, i-share ng doon sa gobyerno hanggang dumating, so ibig sabihin, katulong tayo doon sa gobyerno para matigil yung nila. Dahil kung hindi matigil yan, ibig sabihin, tinitiis lang natin yung pagdurosa ng mga bata doon, tinitiis lang natin yung ng mga tao doon. Di ba nakita ninyo yung sa TV, magwagayway sila ng justice for sa kanila, na ang ibig sabihin doon, hindi sila pakialaman, hindi sila istorbohin kasi nasa tama sila. Wala sila sa tama, mga lasing pa sila, pinakain pa sila ng orasyon, kumbaga sabog pa sila, andun pa. Kaya tayo na nakakaintindi tayo na hindi tayo na orasyonan, yung parang na-hypnotize pa sila. Ngayon, isishare ninyo doon para makakatulong tayo. So, yun lang yung pinakaano ko. Kaya, huwag kayong mag-alala, taga-Socorro, kasi kung maalis na kayo doon, magiging relax na yung buhay nyo. Tapos, huwag kayong mamroblema kung wala kayong bahay na uyan, kasi hindi natin tititigilan na kahiling sa gobyerno na bibigyan na naman kayo ng tirahan. Hanggat hilingin ng hilingin, hanggat marating uli ng gobyerno, maramdaman uli ng gobyerno na mayroon kasi talagang nangangailangan na tao, kasi maraming nangangailangan pero minsan hindi talaga nabibigyan ng pansin. Kaya hindi naintindihan. Tapos hindi nabigyan ng aksyon agad. Kasi nga, walang nagpa-follow up. Pero ito, ako ang magpa-follow up. Kayo, taga-share lang kayo. Kasi kayang-kaya ko naman dalhin yung salita papunta doon sa gobyerno para mabibigyan natin yung kahilingan ng tao. Hindi natin ina-advise yung gobyerno, puro lang tayo hiling, puro lang tayo hoping. Pero at least may nagpaparating. So kayo yung nagpaparating. Pwede magsabi kayo sa akin na kung anong sabihin natin, tanggapin ko. Tapos isalaysay natin doon sa gobyerno. Malaking tulong na yan sa atin. Sige, yun lang yung message ko ngayong araw na to, kasi umaga na to, dahil receive ko lang ng text na galing doon sa kapihan, mismo sa pinsan ko, hindi ako makikialam. Ba't hindi ako makikialam? Nasa sila, hypnotize sila ngayon. Kailangan yung gamot mag-expire. Kasi kung hindi mag-expire, nagdurosa yung mga tao, pati mga bata. So ngayon yung mga bata, walang kinabukasan. Okay, sige, paki-share na lang. Shout out dyan sa inyo na para makarating doon sa iba. Sige, salamat.